Salita ng mga matatanda na magtabi-tabi ka is mahalaga yan para talaga sa mga hindi nakikita. Sa tagal kong pagmimisyon, yan yung naanla ko dyan yung usok na lumalabas sa mukha. Merong pula, may puti, tsaka yung itim. Meron akong nakalaban dyan na kakagusto yung hari ng... Yan, binibigyan daw ng kayamanan yung mga magulang. Paghuli ko dyan, mainit. Parang grupo sila ng mga mangkukulam. Nahuli ko yung 4, yung isa nakawala. Yung palipadangin yan, yung pinakamahinang uri ng pamiminsala sa tao. Ang gamit ko lang talaga kasi palito, posporo. Diyan mo papadaanin lahat ng mga salita. Yung sumisigaw-sigaw na, nagiging wild na sila. Kasi baon na, walang mata. Yan. Itong baon na to is ginagawa talaga namin. Depende na lang sa taong gumawa niyan. Kaya ingat-ingat din kayo. Merong proseso sa kandila, sa picture, hangin. Yung isang pinakang-rare at pinakamataas dyan talaga is yung paktol na. Parang kasi is isang mataas din. Pero yan yung paktol kasi, ang pakiramdam mo dyan, parang kang tunay na demonyo. Hindi talaga kamatch o kapantay ng isang tao. Nung nag-mission ako sa Tabok, saktong-saktong pagbuga ko sa ulo ng pasyente ng pambaklas, biglang uminit na kagad yung katawan. Pagka nasa mga liblib na lugar ako, primary suspect ko talaga dyan na pagdating mo uli ng ibang city, meron din dyang haring engkanto. Hindi mo siya dapat awayin. Makipag-deal ka sa kanya kasi nga yung mga mangkukulam doon nagkakaisa, yung mga manggagamot nag-aaway-away. Hindi lahat ng kinukulam ay mabuti at hindi lahat ng nangungulam ay masama. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Ako nga pala si Utol JNB Bonifacio, isang healer ng Inner Soldier of God, Quezon City Chapter at isa akong spiritual healer. Nag-start ako noon way back 2019, late 2019 yan. Pero yung talaga, yung history talaga kung bakit ako naging healer kasi, way back 2013, ako, nagtatrabaho ako nun sa Makati, parang nakulam ako. Natapik ako ng isang katrabaho. Then, nagkasakit ako na halos parang mamatay na ako. Doon talaga yung fundamentals talaga ng pagiging spiritual ko. Yun talaga yung ko. Yung parang pagising ko ng mga 2019, late 2019, naisip ko, paano kaya yung mga katulad ko na yung nakukulam, paano kaya sila? Kasi nung mga panahon na yun, medyo mahirap yung mga manggagaamo talaga nun. Naghanap ako ng nag-try na ako mag-ikot-ikot ng mga manggagamot, yan. Madami rin ako napuntahan. Until may nakita ako na medyo malapit. Yan, tapos kinuha ko muna siya na parang manggagamot doon sa area namin, sa Parañaque. Tapos nung sinundo ko siya, tapos nakapagpintuhan kami, yun, na-open ko sa kanya na parang nahilig din ako at gusto kong mag-aral ng ganyan. So, tinuruan niya ako. Yan yung naging blesser ko ngayon na yung prime din ng grupo namin na si Jun Rusco. Yan yung nagtiwala sa akin. So, tinuruan niya ako ng tamang proseso, panggagamot, ng aral ng pulahan, yan. Siya lahat ng spiritual na natutunan ko, siya lahat ng nagturo sa akin. Sir, ano po yung pulahan? Ano po ibig sabihin po? Yung pulahan kasi originally talaga yan nung panahon pa ng ng KKK, yan yung kaya may mga nakapula talaga noon, may mga bandana sila, pero na-upgrade yan. Tapos yung pulahan talaga is kilala talaga yan sa Mindanao, Visayas, Mindanao. Kanina po nung introduction po ninyo, may nabanggit po kayo na INRI, yung grupo po ninyo. Pwede niyo po ba kami kwentuhan ng konti tungkol po dyan sa mundo yung grupo po ninyo? Ng INRI. Yung INRI kasi, yung aral niya is pulahan. Yung aral niya is depensa, balat, buto, laman. Yan siya. Kumbaga man sa Bisaya, kasi sa Bisaya galing yan, unod, bukog, og panit. Yan yung balat, buto, laman sa Tagalog. Yan talaga yung specialty ng aral na yan, depensa.
pangkalupaan. More on physical siya. Yan yung mga hindi ka tinatablan ng mga bala, ng mga matatalim. Yan. Pero ano siya, ang aral niya is pulahan. Yung grupo naming INRI, yung parang naging grupo namin na Haring Bakal, yung paksyon namin is INRI. Yan, kasi madaming naging paksyon yan dito. Yung madaming nag-exist na mga paksyon. So, sa SEC register kasi pang 13 kami. So, meron pang mga nagparehistro pa. Basta medyo madami-dami kami doon. Pero bago po kayo mangyari po sa lahat po to sa inyo, no? Yung natapik po, tapos yung naganap po kayo ng albularyo po ng healer. Dati po ba nakaka-experience na kayo ng mga kakaiba o normal lang, parang wala po kayong nakikita-kita, mga ganun po? Nung bata kasi ako, lumaki din talaga ako sa mga tawas-tawas, yan talaga, hilot-hilot, yan talaga yung mga, dyan din talaga ako lumaki. Pero, nung kabataan ko kasi, parang, hindi ko naman masyadong inaano yan, normal lang, siraulo talaga ako nung kabataan ko, medyo, hindi ako, ang ko pa nga nun, digital ng panahon ngayon tapos, hindi ko alam na, yun na, parang biglang napunta talaga ako sa ganitong linya. So ano po, no, para maging isang healer po, hindi naman po required na dapat meron ka agad yung third eye, yung mga ganun yung sinasabi po, o nakakakita ka agad ng mga ganun. Hindi naman po siya requirement, kumbaga. Hindi yung pagiging faith healer talaga kasi, walang requirements talaga dyan. Nasa talaga yan, nasa hilig talaga yan, or parang parang kang estudyante dyan na pag inaral mo, kaya hindi naman porkit nag-spiritual ka, na pag inaral mo na, hindi ka na pwedeng umatras. Paano? Kung hindi mo siya kaya, di ba? Kaya dapat talaga may proper guidance talaga pagdating sa pag-i-spiritual. Ayun po sir, paano po ba yung naging training po niyo yan? Ako kasi nun, medyo, nung tinuruan ako sa proseso, tinuruan akong magdasal ng nasa oras, meron kasi kaming libro na hawak. Yan, 1986 yun na isulat yung libro na yun. Yung mga dasal, yung mga oras, kung ano yung ginagamit ko sa pang-araw-araw sa aral ng pulahan, na doon ang galing talaga yun. Tapos yung proseso, tinuro na lang sa akin ng blesser ko. Yung oras, yan, dapat mahigpit ka sa oras dyan. Yung 6 to 6, meron kasing dasal na 6 to 6 6 a.m. at 6 p.m. Merong dasal na tinatawag na 4 esquina, ayan na yung 3, 6, 9, 12. Depende kung paano mo siya dadasalin. Merong dasal na oras-oras, yan. So, bago ka kasi sa 3, 6, 9, 12, dapat graduate ka muna sa 6 to 6. Yun yung proseso niya. Ngayon pong na healer na po kayo sir. Ngayon po ba nakakakita na kayo ng mga iba't ibang elemento, yung mga ganong klaseng bagay po? Kasi, yung talaga, yung kita, medyo, pa tayo dyan. Kaya kami nagme-meditate para dyan. Yan. Pero yung mga pakiramdam at yung bulong nga, yung parang bulong, meron na tayo yan. Meron na tayong na-unlock yan. Tsaka pagdating kasi sa gamutan, meron din ako na-unlock na pag nakita ko na sa personal yung pasyente, sa tagal kong pagmimission, yan yung na-unlock ko dyan, yung usok na lumalabas sa mukha, na merong pula, may puti, tsaka yung itim. Sa akin lang ha, yun siguro yung naging talent ko sa pagmimission ko, yun yung na-unlock ko sa pagmimission ko. Nung naging healer na po kayo sir, di bali, paano nyo po ginagawa? Naglilibot-libot po ba kayo sa Pilipinas, ganon? Yan, oo, nung naging misyonaryo kasi ako. Ang tawag ko kasi dyan, mission Hindi, yung iba kasing term nila dyan is home service. Ako kasi hindi ako gumamit ng ganyan term. Kanya-kanyang term naman tayo kasi kanya-kanyang way naman tayo ng panggagamot. Ako talaga, parang dinedicate ko talaga dyan as misyonaryo. Kaya ang tawag ko talaga dyan sa mga pagdayo-dayo ko, mission. Mga napuntahan kong lugar, Tabo, Kalinga, nakapunta ako ng Masbate, Bicol, sa Bacolod, nanggamot din ako dyan. Tapos ito, Metro Manila, Cavite, yan, Pampanga, Pangasinan, yan. Medyo naikot-ikot ko na rin. Ang hindi ko lang masyadong naiikot is yung mga Visayas and Mindanao. Okay lang po ba sir, makwentuhan niyo po kami nung mga experiences niyo po dun sa mission po ninyo? Okay. Yung mission ko sa nung nagtuturo na kasi ako nun sa isang member ko, nag-mission kami sa Pagbilao, Tayabas, Quezon, yan.
Yung nakalaban ko dyan is yung ano, yung... Meron akong nakalaban dyan na, ano, pakala mo nga yung babae, ano, parang walang sakit, parang normal naman. Pero kakaiba kasi yung pakiramdam ko, so hinuli ko siya. Hinuli ko, nagkakagusto pala yung ano, nagkakagusto yung hari ng yung elementong tubig, yan. So, naniniwala kasi ako na kahit ang elemento, nakikipag-pair trade yan. Pag gusto mo yung isang bagay, pinapalitan mo yan ng... Kumbaga, kailangan mo siyang palitan, makipag-bargain ka. So, nung tinanong ko yan, binibigyan daw ng kayamanan yung mga magulang. Sabi, nagpapanaginip daw yung elemento para doon sa, ano, sa babae, para maging asawa niya yung babae. O, kukunin niya yung babae. Yan. So, ang sabi nung elemento doon sa nanay, pag 18 daw, buti na lang, nung inabot ko yung bata na yon, para magi-18 pa lang siya. Yan yung naranasan ko na nasa kubo-kubo lang kasi kami noon Tapos, kawa-kawayan lang. Pag huli ko dyan, mainit. Nung nahuli ko na yung elemento, nung pinasapi ko na sa katawan ng pasyente yung elemento, yan na yan. Habang nakikipagkumbate ako, nakipaglaban ako doon, umuulan na. Mainit na umuulan yan. Kaya tapos tinatawan-tawanan pa ako. Yun yung pinakang matindi dyan sa Quezon na yan. Yung pagbilaw, ano naman yan, pagbilaw tayabas na yan, yung gamutan ko dyan. Tapos dito naman, yung experience ko naman sa parting norte, yung Pangasinan, ano naman dyan, sa may mga taring Pangasinan, parang grupo sila ng mga mangkukulam. Yan. Nahuli ko yung 4, yung isa nakawala. Yan, medyo napagod na rin kasi ako, naniniwala din naman kasi ako na pag medyo madami na yung pinasyente mo, nauubos din talaga yung karga mo sa katawan. Yan. Bali, grupo yun, grupo ng limang mangkukulam. Paano niyo po sila nahanap or nakita po? Ano yan yung mga mangkukulam, inuhuli ko kasi sa katawan. Inuhuli ko yan sila sa katawan. Pero, bago ako mapunta dyan sa may Pangasinan na yan, meron kumuha sa akin akong pare ko na kapitbahay ko lang na dinala ko doon kasi nga madami nang may sakit doon. Yan. Kahit nung sa Masbate rin, meron din nagdala sa akin sa Masbate para dyan ako. Sa Masbate kasi wala akong experience na matitinding labanan doon kasi parang hindi naman hindi malalakas. Siguro na-timingan ko lang talaga na kahit na madaming pasyente mga palipad hangin lang yung nahawakan ko doon. Wala talagang mga matitinding labanan. Okay lang po ba explain niyo po ano po yung palipad hangin po? Yung palipad hangin kasi sakop ng mga kulam yan. Yung palipad hangin yan yung pinakamahinang uri ng pamiminsala sa tao. Na kunwari, gusto kang saktan na parang yung magkakasakit ka yung mild. Kumbaga mild. Palipad hangin yan. Sa hangin pinapadaan yan. Kaya nga palipad hangin. Yan. Paano po yun? Parang binubulungan po nila yung hangin tapos alam niyo po bang paano po siya gumagawa? Yan. Yung proseso kasi niyan, kaya nga tinawag siya na palipad hangin. Kunwari, meron kang gagawa ng parang idadasal mo siya sa hangin kung anong gusto mong mangyari. Saka mo siya ibabato sa hangin. Nung hinuhuli niyo po yung mga mangkukulam, paano niyo po sila hinuhuli? May ginagamit po ba kayong equipment, mga ganun po? Ang gamit ko lang talaga kasi palito, palito ng posporo lang. Yan lang talaga yung gamit ko dyan. Kasi yung sa testamento na nakita ko is yan lang talaga ang ginagamit. Kasi meron na rin mga naging issue dyan na pag malaki yung mga pang-ipit, kaya daw masakit, yan. Kaya palito talagang gamit ko. Okay lang po bang makwento niyo po, ano po ba yung process na? Ano pong ginagawa nung palito po na yun? Yan palito kasi talaga, parang magiging ground mo na lang yan. Yan yung parang magiging ground mo doon sa pasyente. Ground nyo, ayan yung parang pagitan nyo ng pasyente at ikaw. Yan. Kaya iniipit talaga siya sa daliri, sa paa. Yun kasi yung proseso na nakalagay doon sa libreta. Tapos kapag ginamit niyo po yun, ano po nangyayari doon sa kinakalaban po ninyo? Ano po nararamdaman nila o kaya ano nangyayari in general? Yan na kasi yung dyan mo papadaanin lahat ng mga salita
na pang-opensiba sa kanya, sa palito na yan. Kumbaga, yung connection nyo na yun between sa'yo at sa pasyente, lahat ng sasabihin mo na ilalagay mo doon sa palito ay lilipat doon sa pasyente. Yan yung ang tawag naman diyan pagkapalito at nagsasalita ka suweto. Susuwetuhin mo yung gumagambala. Ayan, may mga pakiramdam diyan na makikita mo pagka yung sumisigaw-sigaw na, nagiging wild na sila kasi nasasaktan na sila. Yan na yung parang pinaparusahan mo siya na gamit ang palito. Yan. Kayo po, sir, may mga gamit po ba kayong mga... Kasi nakikita ko po, meron po kayong mga suit-suit. Meron ako Ano po dito. kayong mga suit? Meron ako dito. Meron ako ditong yan. Ito talaga, ito yung gamit namin sa grupo. Ito. Yan, ito siya yung baon na walang mata. Yan. So, pero ang normal kasi na gamit namin is isang mata, isang bibig. Kung tawagin namin is one eye. Ito medyo mga special na na kasi to na bao. Pero madami pa rin naman makukuha. Itong bao na to is ginagawa talaga namin. Tapos meron mga nakapaloob sa loob nito ng mga na salita, mga sangkap, yan. Nandito sa loob nito, kaya siya yan. Di bali, ano pong ginagawa po niya? Parang defense po ba? Defense. Ito kasi ito yung dito nakalagay yung yung mga pangubol, yung kubol sa Bisaya kasi yun, pampakunat, yan. Pampalihis, tapos may salita. Yung salita ay yung testamento. Ayun, sa Tagalog naman ay salita. Nandyan siya. Parang formula din siya kung paano mo siya mapapaubra. Kaya hindi basta-basta rin yung paggawa nito. Dapat dadaan ka rin sa proseso. May tamang proseso rin ang paggawa nito. Kasi madami naman tayo nakikita ngayon na nagkalat ng mga ganito. Pero siguro, masasabi ko depende na lang sa taong gumawa niyan. Kaya ingat-ingat din kayo. Yan. Ito namang isa, ito naman yung gamit ko na na panggamutan naman to. Ang Impinito, tsaka Sagrada Familia. Yan. Ito, yan. Kasi kami, yung grupo kasi namin is, hindi kasi kami pwede sa mga sa mga tanso, yung mga metal, yung mga yan, sa mga tanso-tanso ng mga gamit. More on kalikasan kami. Kaya ito, siya, kung tawagin siya is dignum. Yan. Tapos yung yung bao, yan. Kumbaga sa Bisaya, bagol yan. Yan. Puro more on kalikasan yung mga gamit namin. Hindi talaga kami tanso-tanso. Sir, di bali, nakwento niyo po kanina yung kulam po, no? Ano po yung pinagkaiba ng kulam tsaka ng barang po? Yan, yung kulam kasi is yan. Yung kulam, madaming proseso yan. Isa na din dyan yung yung palipad hangin. Merong proseso sa kandila, may proseso sa picture. Sa kulam muna tayo Ayan, kandila, picture, hangin, yan. Yung isang pinakang-rare at pinakamataas dyan talaga is yung paktol na yan sa kulam. Yan yung medyo mataas na uri ng kulam na talaga yan. Tapos pagdating naman sa barang, ang pinagkaiba niyan, yung barang kasi is isang mataas din, pero yan yung may mga insekto na-involve sa katawan ng tao. May mga lumalabas ng insekto, yan. May mga sa sugat, may lumalabas, ganyan. Medyo mataas na rin yan. Yung kakaiba na yan. Hindi lang naman insekto. Meron din mga gamit-gamit kung ano yung nilagay sa'yo na lumalabas sa katawan mo. Kunwari, yung hindi normal, tulad ng balat mo, lalabas yung buhangin. So, hindi na normal yon. Ayan, sakop na siya ng barang yan. Basta may mga lumalabas sa katawan mo, pero usually talaga insekto ang gamit sa barang. Yun lang naman ang pinagkaiba niyan. So, mas delikado po yung barang kaysa sa kulam po? O paktol po? Para sa akin talaga, paktol Yan. Yan. Yung paktol kasi, ang pakiramdam mo dyan sa paktol, para kang normal ka lang, wala kang sakit. Wala kang sakit ng katawan, bigat ng ganyan. Pero, tolero ka na parang binabalo yung utak mo. Kaya medyo mahirap siya i-assess. Kumbaga, hindi mo pag-iisipan yung kulam pag paktol lang way. Kasi nga, normal ka naman wala kang ibang nararamdaman, pero dahan-dahan kang binabaliw. Kaya para sa akin, mas deadly yung yung parang silent kasi yung paktol na parang habang tumatagal, tumitindi na pala ng tumitindi yung Kaya medyo mahirap din siyang gamutin. Bilang manggagamot, medyo critical din pag-aawakan mo yung mga ganyang kaso. Kung idadamay natin yung mga demonyo sa gamutan
kung kasama yung mga elemento, engkanto, lahat ng mga nanggagambala na, para sa akin talaga yung demonyo talaga ang mga pinakamahirap. Kasi naniniwala talaga ako na ang tunay na demonyo, hindi talaga kamatch o kapantay ng isang tao. Kayo po, sir, madalas po kayo nanggagamot ng mga ganong klaseng at mga demonyo po yung nakakalaban po ninyo. O minsan-minsan. Hindi pa kasi ako nakakaharap ng tunay na demonyo eh. Kasi madami nang nagki-claim na na nakaharap nila yung tunay na demonyo. Baka baka hindi pa nga sa ngayon. Pero pag meron, hindi ko rin na ipapangako. Sabi ko nga, ang paniniwala ko talaga na ang demonyo hindi talaga kapantay ng tao yan. Balik ko po dun sa kulam barang po. Gaano po kayo kadalas manggamot ng mga ganong klaseng problema? Depende kasi sa pupuntahan na pasyente, hindi naman pare-parehas. Meron kasi minsan na na may kulam, tapos pag nagamot mo, minsan kasi ang nagiging problema kasi pag yung mga kulam talaga yung mga tapos medyo napinsala talaga yung katawan ng tao. Kumbaga nagkakaroon sila ng trauma. Minsan kasi yung mga nakukulam or yung mga ng spiritual, yung mga na tinatamaan ng mga spiritual ba ng mga sakit. Minsan kasi nagkakaroon yan sila ng ng trauma. Trauma na syempre hindi naman nila naranasan yon, tapos biglang nagkaroon sila ng ganon. Kaya minsan yan sila, nagkakaroon ng psychological effect yung ganyan, yung nagkakaroon talaga ng sakit na trauma yung mga pasyente na nakukulam. Tapos medyo matitindi yung mga tama sa kanila ng kulam. Pero iba-iba talaga. Hindi naman araw-araw kulam, hindi rin naman araw-araw barang. Meron hilot, ganyan. Depende sa kaso ng lumapit. Depende sa kaso ng magpapagamot. Kayo po, ano pong nararamdaman nyo kapag naggagamot po kayo ng ganun? Ako kasi pag medyo pakiramdam ko, medyo malakas-lakas yung kalaban, parang yun sa tabo ko, yan. Nung nag-mission ako sa tabok, pagbitaw ko ng huling orasyon ko ng pambaklas ko biglang nilagnat ako So ibig sabihin nun, talagang medyo matindi talaga yung kulam na ginamot ko na Unang-una, hindi ko na siya napasapi. Yan kasi may mga sintomas naman dyan na magaling talaga yung mga kukulam by experience mo kasi malalaman yan. Nung binaklas ko, yung saktong-saktong pagbuga ko sa ulo ng pasyente ng pambaklas, biglang uminit na kaagad yung katawan ko, trangkaso na kaagad. Yan yung mga laban na pag hindi ka dumaan sa sakripisyo bago ka manggamot, yan yung mga nababalikan, yung mga narerebeltahan nga na sinasabi. Yan pag wala kang sakripisyo, na pag nahawakan mo lang ng konti yung salita ang tawag mo na sarili mo maestro na, commander na, yan. Sa mga experience po ninyo, sir, bakit po kinukulam o binabarang ang isang tao? Ano po yung parang kadalasang naririnig nyo, nakikita nyong rason po? Usually, kasi ang nahahawakan ko talaga dyan, inggit Pero kasi, sa tagal ko na rin na humahawakan ng mga pasyente, ito lang ang masasabi ko, hindi lahat ng kinukulam ay mabuti at hindi lahat ng nangungulam ay masama. Yan lang talaga yan. Depende talaga sa kaso yan. Basta yun lang ang tandaan nyo. Hindi lahat ng nakukulam ay mabuti at hindi lahat ng nangkukulam ay masama. Paano po pala kayo nakakakuha ng pasyente po? Parang kinokontak po ba kayo? Ganun, Oo, yung usually kasi ngayon, dati makikita nyo yan sa Facebook ko na Utol JMB Bonifacio. Madalas ako nagpo-post ng mga gamutan ko dyan. So, kaso nga lang, masyado nang madaming nagpo-post. Tapos, may mga worst experience sila na napupuntahan mga manggagamot. Hindi naman kasi lahat ng nagpapakilalang manggagamot nga ngayon sa social media is tunay na manggagamot. Kaya ako talaga, kaya ako nagkakaroon ng mga pasyente, yung mga pasyente ko na gumaling na sa akin, nire-refer na lang, by referral na lang yung mga inaano ko. Kumbaga, pag may nag-chat sa akin na hindi man refer, nakita lang yung page ko, ini-entertain ko naman lahat.
Pero usually, ang hinahawakan ko talaga, yung mga pasyente ko ngayon is mga repair ng mga pasyente ko rin dati. Ano po ba yun? May bayad po ba sa inyo? Ganun. Ako kasi ang gamutan ko talaga, donasyon lang talaga ako. Depende kung paano nyo na-appreciate yung talent namin. Pero ang pagka-example, yung misyonan nga, yung misyonan na yan kasi, syempre, gagastos ka rin naman dyan ng transpo. So, pinapasagot ko yung transpo. Yun lang naman. Tapos, pagdating sa gamutan talaga, donasyon lang talaga. Yun lang naman yung sa akin. Kasi, tulong talaga yung ano ko dyan eh. Sa isang buwan po, mga ilan-ilan po yung usual na nagagamot po ninyo? Depende, pero siguro hindi bababa ng 20. Ganyan. Kwento nyo naman, pag-usapan naman po natin yung mga engkanto, yung mga elemento po. Ano po bang pwede nyo masabi po tungkol sa amin dyan? Bihira nyo lang po ba sila na-encounter o madalas lang din? Ano kasi, pagka nasa mga liblib na lugar ako, usually, ang mga primary suspect ko talaga dyan na mga elemento, mga engkanto. Yan. Pero pagka nasa syudad talaga ako, bihira naman kasi yan. Merong mga nag-exist naman talaga sa syudad. Yan. Lalagyan mo lang talaga ng logic. Kasi naninirahan yung mga elemento, engkanto, sa mga nature yan eh. So, kung puro hollow blocks naman dyan, so baka ang mga nakatira dyan meron naman talaga, may mga duwende, ganyan. May mga laman lupa, ganyan. Pero yung mga iba kasi yan iba yung mga lamang lupa, yung mga duwende, yung mga yung mga engkanto, yan, mga hari kasi yan May kanya-kanyang yan sila, boundaries. Kunwari, sa Quezon City, merong haring engkanto dyan. Hindi ka na pwedeng pumasok dyan na engkanto pag hindi ka naman bilong sa grupo nila. So, pagdating mo uli ng ibang city, meron din dyang haring engkanto. May mga talaga, balwarte-balwarte. Sa kanila po, ano po yung pinaka-delikado na ma-encounter po? Yung mga haring engkanto talaga yan. Kasi, naniniwala din ako na hindi ka tataas dyan. Kaya ako sa akin lang, pag ako nanggagamot ako ng mga elemento is, ang proseso ko dyan is haladan. Kumbaga makikipag-usap ka na hindi mo siya dapat awayin. Makipag-deal ka sa kanya na parang ang term ko dun is arborin mo na lang bilang manggagamot at ikaw yung kayang kumonekta dun sa mga napinsala o nagambala nila ng mga elemento. Yan. Kaya ako nag-aalay. Parang nakikiusap ako, hindi para makipaglaban. Nakikiusap. Iba rin kasi talaga ang niyan. Yung mga tunay na mga engkanto. Madami kasing engkanto, elemento na lang ngayon Pagka meron pong inatake ng mga elemento ng engkanto po, ano po yung kadalasang rason? Usually, nagagambala sila, tinatamaan sila, ganyan. Yan kasi naman talaga, mga nauna nag-exist sa atin yan dito sa mundo. Diba? Kaya nga yung salita ng mga matatanda na magtabi-tabi is mahalaga yan. Kung ano yung mga sinabi talaga ng mga matatanda nung araw, hindi man sinabi yung kung bakit, nung kasi inanla ko rin yan, mahalaga pa rin. Para pala yung tabi-tabi na yan is para talaga sa mga hindi nakikita. Yun pala talaga yung mga elemento. Yan yung mga yan yung mga nakakahalubilo ng mga tao na hindi naman natin sila nakikita. Yan. Para sa kanila talaga yan. Sir, nabanggit niyo po kanina yung yung parang 6 to 6 na prayer po ba? Tama po ba? Oo, dasal. Hanggang ngayon, yan, yung 6 to 6 na yan, hanggat nabubuhay ako, hanggat humihinga ako, hawak ko na yung dasal na 6 to 6 na yan. Kasi, simula nung nag-spiritual nga ako at inaral ko talaga yan na talaga yung kaakibat. Yung 6 to 6 na kasi yan, yung dasal na yan is recharge sa katawan, pondo mo sa katawan yan. Ang tawag dyan is pondo. So, kung hindi ka, paano mo mapapagaling ang isang tao kung wala ka namang pondo na ginagamit? Yan. May iba pa po ba kayong routine na kadalasan yung ginagawa? Yan, ang naman namin yan, yung 36912 o kung tawagin namin is 4 esquina. Sa aral lang pulahan yan. Yan. Sa aral lang INRI yan. Yung 4 esquina, yung 36912 na 24/7. Kumbaga, alas 3 ng madaling araw, hanggang round the clock yan, 36912 ng umaga, 36912 ng gabi. Kumbaga, umaga at gabi ka magti-36912. Good for 9 Fridays yan. Yan yung mga proseso talaga namin.
Ano pong mangyayari, sir, kapag may na-miss po kayo na ganun routine nyo? Ano kasi yan eh. So, bilang maglalaan ka kasi ng yung 9 Fridays na talaga yan, parang diyan ka testingin talaga eh. Yan kasi yung parang kumbaga man training. Yan. Sabi ko nga, wala namang problema yan kung hindi mo kung hindi, kunwari, yung 3 a.m. ng madaling araw, hindi mo siya madasal, hindi ka makapagdasal niyan, 6 ka na nakapagdasal, wala namang problema yan. Kaso nga lang, kumbaga singaw yung mo, yung magiging proseso mo. Kumbaga may nalaktawan ka sa proseso eh. So sabi ko nga dapat pagdating sa espiritualan tama ang proseso. So hindi naman kasi para sa ibang tao 'yan. Pag nagdasal ka niyan, dinedicate mo yung 3, 6, 9, 12 na yan para sa sarili mo 'yan. Para sa yung kaya ka nagdadasal is para sa sarili mo, para makapagpagaling ka 'yan. Para tumibay ka. Ngayon, kung dadayain mo 'yan, isipin mo na lang din, sarili mo, madaya lang din. Akala mo, matibay ka, pero malambot ka pala. Yan. 9 Fridays lang naman yun, talagang titiisin mo yan. Kumbaga man, pag nakagraduate ka dyan, okay na. Bahala ka. Yung kumbaga, freestyle ka na ulit, 6 to 6 ka na. Meron lang talagang mga stage na ganyan. Yan yung mga proseso namin para makuha namin yung yung mga position namin na tsaka yung mga hinihiling namin. Yung, kumbaga, pampataas ng dungan, yan yung mga oras na yan. Yung 4 esquina na yan, pag nagdadasal ka niyan, para tumaas yung dungan or yung spiritual level mo. Mga gaano po katagal inaabot yung training po para maging isang healer po? Tsaka gaano po ba siya kahirap po? Nag-start kasi ako niyan nung umpisa ng 2021, yung term namin diyan is tahas. Yun, sa Visayas, puwasa. Medyo matagal kasi bago ko naman nag-umpisa ako sa 6 to 6. Tapos 3, 6, 9, 12 yung 4 esquina. Meron pa ako diyan na hindi ginagraduatean na na yung oras-oras. Yung yung round the clock yan, good for 9 Fridays din na may dasal ka ng alauna, alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, yan. Meron yan. Medyo hindi pa ako dyan, pero medyo mabigat na kasi yan. Tapos mahaba kasi talaga eh. Meron din kaming proseso na 7 years na madaming bawal naman sa'yo. Yan. Kaya medyo mahaba talaga. Kaya nga ako, ang sinasabi ko nga palagi sa sarili ko, kahit na nagtuturo na ako, sabay-sabay tayo na matuto pa rin. Hindi ko talaga iniisip na sarili ko na nasa mataas na level na ako. Iniisip ko pa rin talaga na estudyante ako para masipag pa rin talaga ako sa mga bagay-bagay. Kasi, sabi sa akin, power corrupts people daw eh. So, pag naimo kasi yung akala mo power na, baka makorrupt ka. Paano po ba makahanap ng totoong agimat po? Yung mga tulad po na suot-suot po ninyo. Yung kasi, kung magbe-base tayo sa pelikula ha, yung katulad yung mutya ng saging na yan, yung inaabangan ng madaling araw, merong mga gamit na tunay na parang naman, ang kailangan mo lang may bayag ka. Yan. Sa grupo namin, yan yung gamit namin. Kaso nga lang, hindi ko naman siya pwedeng i-squill kasi yun yung mayor na gamit namin. Ngayon, kung nagiging curious kayo kung ano yung gamit namin na yun, pwede kayong pumasok sa grupo namin para malaman nyo. Yan talaga yung Ang sabi kasi, na kung naniniwala ka sa mga mutya na kalikasan, hanapin mo kung ano yung pinakamataas na ginawa ng Diyos at hanapin mo yung mutya nun. Yun kasi yung nakapagsabi. Kaya yun yung ginamit ng grupo namin. Pero madami rin naman grupo na gumagamit niyan. Depende na lang talaga sa proseso. Yung sa amin kasi, sabi ko nga, yung history talaga ng Pulahan, nung Filipino-American War pa, na pag nakikita sila sa bundok ng mga Amerikano, ang sinasabi, those wearing red yan. Yan talaga, dyan nagsimula yung yung linyada ng Pulahan. Yung agimat kasi talaga, depende kasi. Meron kasing yung abilidad dyan yung abilidad, kumbaga yung galing. Pwede kasi na salita lang ibibigay sa'yo, tapos aaralin mo lang siya, magiging abilidad mo na. Merong yung gamit, tapos dadasalan mo, katulad nga ng mga ganito, para magkaroon ka ng abilidad, kukunin mo yung tamang dasal niyan, dadasalan mo. Depende kasi talaga, madaming klaseng
agimat. Pero pagdating sa abilidad, lahat yan. Pwedeng salita lang, magkakaroon ka na ng power. Yung anting-anting tunay, yung tunay na anting-anting kasi naniniwala talaga ako salita talaga eh. So, paano mo malaman na umuobra na? Yung, pag umuobra na kasi siya, is abilidad na siya eh. Yun na yung, ano niya eh. Kaya, pinaghihirapan din. Pinaghihirapan naman lahat ng bagay. Sabi nga, ang mundo is fair trade lang. Pag naghirap ka sa bagay na gusto mo, ibibigay sa'yo yan. Moving on po, sir, no? May mga na-experience po ba kayo na mga tao na parang negative yung tingin sa mga healers po? Madami. Madami, kahit naman kasi mga religious na ano eh. Kaya ako, pag pumunta ako sa bahay ng pasyente, tinitingnan ko muna, tinatanong ko kung anong relihiyon. Kasi usually talaga, madami talaga, sa religion talaga, ano yan eh. Madaming against sa pagdating sa mga albularyo or spiritual healer. So, madami talaga. Pero dahil may sakit yung ano nila, nababali din naman yung ano nila. Sabi ko, basta maniniwala ka, gagaling ka. Yun lang naman yan. Yan po pala, sir, no? Yung mga kumokontak po ba sa inyo, ina-accept niyo po agad yung natulungan sila? Hindi, nag-ano ako dyan, nagpi-pre-interview muna ako dyan. Baka naman kasi yung sakit niya is hilot lang, eh madami naman maghihilot. Baka naman kasi yung sakit niya is nabati lang, pwede namang ibang manggagamot. Pero kung ano talaga, yung feeling ko talaga eh medyo critical at willing naman din sa mga expenses yung, for example, malayo. Basta nagkasundo kami sa expenses at alam ko naman talaga na yung mga kaso eh talaga pang spiritual naman talaga, eh pinupuntahan ko yan. Meron din naman kasi na na mga parang kaya naman ng kahit na maghihilot lang, no magtatawas lang, yung mga ganyan. Eh, pinapahanap ko na lang na mas malapit. Or, example, meron naman madami kaming chapter may mga utol na mga manggagamot doon. Nire-refer ko na lang sa ibang utol pagka yung mga kaso nila. May mga nire-check na po ba kayo kasi parang kailangan sa hospital ka lang pala talaga kailangan pumunta, ganun? Ay, depende kasi meron akong ginamot na nasa ospital din sa Batangas. Madami din naman akong ginamot na nasa ospital na. Depende lang din talaga sa paniniwala ng tao. Kaso nga lang, medyo critical na kasi pagka nasa ospital kasi hindi ka makakakilos ng kung ano yung proseso mo ng gamutan kasi nga nakaw lang yung eh. Pero meron akong mga meron talaga meron din akong pasyente ng mga bata na na mother nila is pedya. Yan. Yung ano po, ay yung tipong nagpunta po sila sa inyo tapos chinek nyo wala namang parang tas nirefer nyo na lang sa mga doktor, gano'n. May gano'n po bang senaryo na? Yun nga, katulad nga ng sinabi ko kanina, yung pwede yun eh. Example, nakulam talaga siya, nagamot na siya dun ng isang manggagamot, then parang hindi na uli siya ni-entertain nga kasi wala na. Ngayon, parang iniisip kasi ng pasyente, parang ayaw naman na akong gamutin yan. So, parang lalabas pa tuloy ngayon. Maghanap yan ng iba. Meron talagang mga kasong ganon. Nakakala nila, nakukulang pa sila. Sabi ko nga, nagkakaroon talaga ng psychological effect yung Kaya dapat, pagdating sa, pag mag-interview ka sa ganyan, medyo sasamahan mo rin ng konting psychology yung yung pasyente. Kaya madalas talaga ganyan. Example, may pasyente ako nagamot ko na, so alam ko naman na magaling na siya. Kaso nga lang, yung parang sa sarili niya, parang hindi pa siya kontento na nagamot na siya. Kaya ngayon sinasabi ko, nagkakaroon sila ng psychological effect. Kaya nga dapat maipaliwanag mo rin ng maganda yung na okay ka na, lang yan, parang lang yan, yung dala lang, yung nararamdaman mo na yan, dala lang yan nung mga pinagdaanan mo. Dapat maipaintindi mo rin sa kanila na okay na sila. Ano po masasabi niyo po dun sa mga tao na may negative na sinasabi sa mga healers po o mga hindi po naniniwala? Sa akin naman kasi, kahit naman kasi hindi ka healer, may mga basher ka, kahit na normal na tao ka lang Sabi ko nga, okay lang naman yan. Basta ang intention ko naman kasi is gumaling ang pasyente. Bahala na kayo mag-isip, bahala na kayo
kung anong gusto nyong isipin. Basta ako, malinis ang intention ko pagdating sa panggagamot ko. Yun lang naman sa akin. Wala akong dapat ipaliwanag. Kasi unang-una hindi naman kayo yung pasyente ko. Ang mahalaga doon, gumaling yung pasyente ko, bahala na kayo kung anong isipin nyo. Yun lang yung sa akin dyan. Ano pong final message niyo po sa mga napapanood po ito ngayon? Ano lang, ang payo ko lang sa mga aspiring nga na mga mag-i-spiritual para hindi kayo maligaw. Maghanap kayo talaga hanapin niyo yung mga tao na na may mga output na sa pag-i-spiritual. Huwag kayong maniwala sa mga yung mga hearing say lang. Tingnan niyo muna yung background ng mga gusto niyo mga maging mentor, yan, para hindi kayo maliligaw. Yun lang kasi masyado nang madami ng taas natin yung yung moralidad ng mga matitinong nag-i-spiritual. Madami na kasi ngayon na kinakantsawan tayo ng mga mangkukulam kasi nga yung mga mangkukulam doon nagkakaisa, yung mga manggagamot nag-aaway-away. Yun lang, galingan lang natin palagi. Pagka gusto talaga natin yung mga isang bagay, paghirapan natin. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!